Kabanata 71. Sa susunod na segundo, tuluyan ng damilat ang mga mata ng dalaga. Sa mismong sandaling iyon, nang masilayan niya ang figure ng lalaki sa gitna ng kawalang pag-asa, tila nawalan siya ng saysay. Naguluhan ang kanyang ekspresyon, parang hindi makapaniwala, ngunit agad ding namao ang luha sa kanyang mga mata. Malalaking patak ang mabilis na bumalong sa gilid ng kanyang mga mata, isa, dalawa, at sumunod pa ang sunod-sunod, walang katapusan. Luna, si Lucas ay tuluyang natarante nang makita ang kanyang mga luha. Masakit ba? May masakit ba sa'yo? Pasensya na't nahuli ako, huwag ka nang umiyak, okay. Dadalhin kita sa ospital, huwag ka na sanang umiyak. Ramdam niya na parang titigil na ang tibok ng puso niya. Pulang-pula ang mga mata ni Luna habang patuloy ang pag-agos ng luha. Pinilit niyang iangat ang kamay, ngunit nahulog ito bago pa man makalahati ang galaw. Gusto mong bumangon. Agad siyang inalalayan ni Lucas, marahang inangat upang maipatayo. Ngunit bago pa niya ito maialis sa kama, bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ng dalaga. Idinikit nito ang mukha sa kanyang balikat habang nanginginig sa paghikbi. Nararamdaman ni Lucas ang mabilis na pagtagos ng mga luha nito sa kanyang damit, bumababa hanggang leeg niya. Para siyang sinasaksak sa puso. Dahan-dahan niyang niyakap si Luna, ang mga kamay niya ay parang humahawak sa isang basag na salamin. Huwag kang matakot, ligtas ka na, ayos na ang lahat. Pasensya na. Dahil sa matinding takot at trauma, hindi tumigil sa pag-iyak si Luna ng halos 10 minuto, hanggang sa napalitan na iyon ng mahihinang hikbi. Buong tiyagang tinulungan siya ni Lucas na makahinga muli. Sa takot na muling maalarma ito, nanatili siyang matigas ang katawan, hindi gumalaw ni kaunti. Makalipas ang matagal na katahimikan, sa wakas ay kalmado na si Luna. Sa paus at mahina niyang tinig, ibinulong niya sa tainga ni Lucas ang mga salitang halos hindi niya kailanman narinig mula rito. Buti na lang, ikaw yung dumating. Simpleng salita lang iyon. Pero parang binayo ang puso ni Lucas. Paulit-ulit na tumunog sa kanyang dibdib. Siguro, kahit si Luna mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan, pero sa loob-loob niya, lubos na niya itong pinagkakatiwalaan. Pilit na ngumiti si Luna, paus ang boses at nanginginig, Lucas, hindi mo alam kung gaano kasama ang araw na to. Bago pa kita nakita, parang gusto ko nang mawalan ng tiwala sa mundo, halos mawala na lahat ng pag-asa ko. Akala niya, kaya na niyang harapin ang lahat. Akala niya, hindi na siya matitinag pa. Pero nang maramdamang tila mauulit muli ang trahedyang nangyari 5 taon na ang nakalilipas, tuluyan siyang nanghina. Naisip niya na kahit hindi siya gamitin mismo ni Mario Ferrer, siguradong ibibigay siya nito sa kung sino mang kasing bastos niyang lalaki. Ang mga taong kagaya niya ay hindi basta-basta nakikisalamuha sa matinong nilalang. Ngayon, masaya siyang mali ang hinala niya. Ngunit hinding-hindi niya inakalang ang taong nais paligayahin ni Mario ay si Lucas pala. Nagningning sa mga mata ni Lucas ang mapanganib na galit, ngunit ang boses niya ay banayad pa rin. Pasensya ka na, ako ang dahilan kung bakit ka nadawit dito. Gusto lang kitang tulungan noong gabing yun, pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kay Mario Ferrer. Hindi ko inaasahan na gagawin niya to. Paano mo naman naging kasalanan to? Tinulungan mo lang ako, biglang napansin ni Luna na nakadantay pa rin siya sa katawan ni Lucas kaya agad siyang umatras, bahagyang namula ang mukha, pasensya ka na, nadumihan ko pa ang damit mo. Nakaluhod siyang humarap kay Lucas, ang mukha'y basang-basa pa rin ng luha. Ngayon na wala na ang takip ng bulaklak, kitang-kita na ang kapayatan niya sa manipis na damit, hindi ito sapat para tabunan ang kanyang katawan. Bahagyang napaubo si Lucas at ibinaling ang tingin sa ibang direksyon, ayos lang. Sinubukan ni Luna na tumayo, pero agad siyang napayuko, mabilis siyang inalalayan ni Lucas. Ayos ka lang ba? Dadalhin na kita sa hospital. Namula si Luna at mabilis na umiling, sa ganitong uri ng gamot, kahit dalhin mo ako sa ospital, wala rin namang lunas. Lucas, pwede ba akong humingi ng isang pabor? What is it? Tanong ni Lucas habang hindi namamalayang ihanda ang sarili. Yung piraso ng tela na nakatikip sa mga mata ko, pwede mo ba akong tulungan isuot ulit yun? Mahinat pa ang pakiusap ni Luna. Sandaling lumitaw ang pagtataka sa mukha ni Lucas. Bakit? Napabuntong hininga si Luna, out of sight, out of mind. Bagamat tila malalim at balagtas ang pagkakasabi niya, agad naintindihan ni Lucas ang ibig niyang iparating. Mahinang umubo siya sa kapinulot ang lace na tela sa sahig, marahang tinakpan muli ang mga mata ni Luna at itinali ito sa kanyang ulo. Sa mismong sandaling lumapit si Lucas, biglang sumiklab ang init sa katawan ni Luna. Mabilis siyang nagsalita sa isipan, emptiness is form is emptiness. Noon lang, nang tuluyan siyang mabulag muli at lumayo na ang lalaki, unti-unting kumalma ang nag-aalab niyang katawan. Kung si Mario Ferrer na bastos at kasuklam-suklam ang dumating, baka mas madali pa. Pero bakit kailangang si Lucas pa? Sa ilalim ng bisa ng aphrodisiac, si Lucas mismo ang parang spark na kayang paigtingin ng walang hanggan ang epekto ng gamot. Isang kombinasyong makakapatay ng tao. Okay na ba? Tanong ni Lucas. Tumanggo si Luna. May isa pa akong hiling. Wala na talaga akong lakas. Pwede mo ba akong tulungan makarating sa banyo? Kakayanin ko na pag nakalubog na ako sa malamig na tubig. Hintayin mo lang. Ako na maghahanda ng paliguan. Salamat. Sa katahimikan ng kwarto, malinaw na narinig ang pag-agos ng tubig mula sa loob ng banyo. Bagamat bulag pa rin ang kanyang paningin, ngayon ay may hatid na kapayapaan at ginhawa. Ilang sandali pa, tumigil ang tunog ng tubig at marahang lumapit si Lucas. Makakalakad ka ba? Sa tingin ko, basta alalayan mo lang ako sandali.
Hinawakan siya ni Lucas sa mga braso, maingat at may distansya. Tanging ang kanyang mga kamay lang ang may kontak. Nang tuluyan ng lumubog ang katawan niya sa nagyayelong tubig, napahinga ng malalim si Luna. Ma'am. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Lucas. Aalis muna ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Huwag ka lang masyadong matagal dyan at baka sipunin ka pa. Okay. Pagliko niya palabas, baka sa likod ni Lucas ang pagmamadali at tila pag-iwas sa tukso. Pagbukas niya ng pinto, may isang katawan ang bumagsak papaloob. Si Lucian. Mabilis itong tumayo at pinagpag ang pantalon, pilit na sumilip sa loob ng silid. Umubo muna ito at ngumisi. Hey, nag-aalala lang ako, promise. Hindi ako nakikialam. Hindi talaga. Hindi na nagulat si Lucas. Alam na niya. Kunin mo ang mga dokumento sa kotse, malamig niyang utos. Napanganga si Lucian. Kuya, seryoso ka. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pa talagang magbasa ng dokumento. Tao ka pa ba? Matalim ang tingin ni Lucas. Kailangan ko pa bang patunayan yun sa'yo? Hindi na. Aalis na ako, right now, agad-agad. Ayaw niyang matikman ang literal na, manly beating, ng kanyang kapatid. Nang makabalik siya dala ang mga dokumento, narinig pa niya ang tunog ng tubig sa loob. Napailing siya habang bumubulong. Bakit pa kailangang mag-cold bath? Bakit hindi mo nalang alukan ang sarili mo bilang lunas? Sayang naman, sayang na sayang. Pwede ka nang umalis, ani Lucas habang kinukuha ang mga dokumento sa kapatid. Ayoko talagang umalis, gusto ko sanang manatili at samahan ka sa bawat panahon, pakantapang sabi ni Lucian habang pilit nilulubos ang pag-alis. Pagbalik sa kwarto, pilit iniiwasan ni Lucas ang aninong bakas sa likod ng frost glass ng pinto ng banyo. Pinilit niyang itoon ang atensyon sa hawak niyang dokumento. Medyo epektibo siya. Sa loob ng 30 minuto, 2 pahina rin ang nabasa niya. At sa mismong sandaling iyon, Lucas, sigaw ni Luna mula sa loob ng banyo, puno ng kaba. Mabilis na itinapon ni Lucas ang hawak niyang dokumento at tumakbo papunta sa pintuan ng banyo. Luna, anong nangyari? Lucas, nandito ako. Pumasok ka. Pumasok. Bilisan mo, bilis. Ayos ka lang ba? Lalong natarante si Lucas, ngunit hindi siya basta makapasok. Natatakot siyang baka lalo lang makasama. Nagka-cramp yung binti ko. Tulong. Ang sakit. Napahawak sa noo si Lucas, punaghalong ginhawa at pagkabigo. Bigo tuluyang binuksan ang pinto at pumasok. Dahil malamig ang tubig, walang usok sa paligid. Ngunit ang basang-basang suot ni Luna ay naging lubusang malinaw, halos wala nang maitago. Napalunok si Lucas, kahit wala siyang nainom na gamot, tila pareho lang ang tindi ng pinagdaraanan niya kay Luna. Lucas Ford. Mabilis siyang bumalik sa wisyo nang marinig ang paulit-ulit na pagtawag ng babae. Lumapit agad siya. Alin bang binti? Yung kanan. Halos mamatlas sa sakit si Luna. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lucas. Hinawakan niya ang bukong-bukong gamit ang isang kamay, habang ang isa na may nakasuporta sa hita, at sinimulan ng pagmasahe ng may sapat na puwersa. Ganito ba ayos na? Hindi pa, masakit pa rin. Dagdagan mo pa ng lakas. Ngayon. Aray, masakit. Dahan-dahan lang. Okay na ba ngayon? Kaunti na lang, malapit na. Sa ilang minuto lang, pawis na ang buong katawan ni Lucas sa pagmamasahe. Nang tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Luna, maingat niyang ibinaba ang binti nito. Ngunit agad siyang natigilan nang mapansin ang mga pulang bakas ng tali sa balat ni Luna. Biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari sa katawan mo? Si Mario Ferrer ba ang may gawa nito? Sa katawan ko, tanong ni Luna habang automatikong hinaplos ang masakit niyang hita. Yang mga bakas, galing yan sa mga suspension wires kanina. Doon lang lumuwag ang ekspresyon ni Lucas, pero agad din itong sumeryoso muli. Kukuha ako ng gamot para dyan. Bago pa siya tumalikod, lumingon siya ng may pag-aalala. Huwag kang magtagal sa tubig. Baka magkasakit ka pa. Napalubog si Luna sa tubig at ginamit ang mga daliri upang ipakita ang bilang. 10 minuto. Bigyan mo lang ako ng 10 minuto pa. Halos okay na sana ako, pero nung pumasok ka. Natahimik na si Lucas, sige na nga. Lumabas siya ng banyo at binuksan muli ang pintuan ng silid. Tulad ng inaasahan, bumagsak si Lucian papasok sa kwarto. Nakakunot ang kilay ni Lucas nang muli siyang nakita. Mabilis na bumangon si Lucian, yumoko, at nagpakumbaba. Kuya, sorry, aalis na ako, ngayon din. Sandali, bumili ka ng gamot, pampahid sa pasa o sugat, utos ni Lucas. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lucian, tila may masamang iniisip. Bro, sa wakas, nagpakitang gilas ka na rin. Isang malamig na tingin ang itinapon sa kanya ni Lucas. Sorry, mali ako, at kung nagpakitang gilas ka nga, hindi naman ganun kabilis, di ba? Hehe, aalis na talaga ako ngayon. Nagkukumahog na sabi ni Lucian. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, balik na agad si Lucian dala ang gamot. Bro, gusto mo ako na lang ang magbantay dito sa labas. Mas maganda yung may tagatakbo agad sa sandaling kailangan mo. Tiningnan lang siya ni Lucas sa gilid ng mata. Pag nakita pa kita sa 3 beses. Hindi na kailangang ituloy ang banta. Napabuntong hininga na lang si Lucian. Ngunit hindi pa rin mapigil ang kalikutan, palihim niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Bro, binili ko rin to habang pauwi. Mas maganda to kaysa sa galing sa hotel. Ayaw mo talaga, Aray. Isang sipa mula kay Lucas ang tumapos sa eksena. Lumipad siya palabas ng kwarto.
Kabanata 72. Pagkapatong ng gamot sa mesa, papalapit na si Lucas upang kumatok at tanungin kung tapos na si Luna, nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo mula sa loob. Mahigpit ang balot ni Luna sa sarili gamit ang isang malaking tuwalya, at tumalbog palabas na parang isang munting balahibong insekto. Ingat, mabilis siyang sinalubong ni Lucas, takot na baka matapilok ito. Napabuntong hininga si Luna at seryosong nagsalita. Hindi ako ang dapat mag-ingat, Lucas. Ikaw ang dapat mag-ingat. Ako, nagtatakang tanong ni Lucas. Bakit naman? Obvious ba? Ako ang delikado dito. Pagkatapos kong magbabad, halos balik na yung lakas ko, pero itong bulkan na natutulog sa loob ng katawan ko, parang handa nang sumabog kahit anong oras. Kaya dapat lumayo ka na. Delikado kapag bumigay ako sa makamundong instincts ko. Sinasabi ko sa'yo, pag nawalan ako ng kontrol, kahit ako, natatakot sa sarili ko. Hindi malaman ni Lucas kung matatawa o mapapailing sa sobrang eksaheradong sinabi niya. Napailing na lang siya, bahagyang napangiti. Sa totoo lang, umaasa rin naman siyang sana nga ay may mangyari. Nandito na yung gamot, kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya ng mahinahon. Absolutely not, mariing tanggi ni Luna. Para sa kaligtasan ng iyong puri, ako na lang ang mag-aapli. Ang puri ko, napakunot ang noo ni Lucas. Di ba sinabi mo noon na hindi ka makikipagtalik hanggat di pa kasal? Nagkurap si Luna, pabirong kamandat. Isang lalaking may matibay na prinsipyo, may pagpapahalaga sa sarili, at may paninindigan. Bihira na lang ang tulad niya. Kung mabali ang prinsipyo niya, para na rin siyang nagkasala. Pinisil ni Lucas ang tulay ng ilong niya. Pwede pa bang bawiin ang sinabi niyang yun? Nagpatuloy si Luna, medyo nahihiya. At saka, wala akong suot na damit sa ilalim nito. Tumango si Lucas at inabot ang gamot. Pagkatapos ay kusa na siyang tumalikod. Hihintayin kita sa labas. Sige. Ay, oo nga pala. Pakitingnan na rin kung endiyan sa labas yung mga gamit ko. Damit, bag, kung ano-ano. Okay. Lumakad si Lucas patungong sala. Pagkalipas ng ilang sandali ng paghahanap, napansin niya ang isang laundry hamper sa sulok. Nandoon lahat ng gamit ni Luna. Biglang nagliwanag ang cellphone mula sa loob ng bag. May papasok na tawag, pero nakamute. Walang balak si Lucas na makialam, pero hindi niya napigil ang silipin ang screen. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata niya. 2 letra ang lumitaw sa caller ID. KD. Siya na naman. Ang lalaking hindi pa rin niya malaman kung ano ang tunay na pagkakakilanlan. Hindi pa napuputol ang tawag at patuloy sa pag-flash ng screen. Tumitig si Lucas sa telepono ng higit 10 segundo. Sa huli, ginamit niya ang mahabang daliri upang sagutin ito. Mula sa kabilang linya, may narinig siyang tunog ng alak na binubuhos. Kasunod noon ay isang paus at mapang-akit na tinig ng lalaki. Hey, Sisi, nakuha mo na ba yung regalo ko? Happy birthday. Tahimik lang si Lucas. Hello. Pagkaraan ng mga 5 segundo ng katahimikan, nang inakala niyang hindi na magsasalita pa ang kausap, muling narinig ang tinig na may halong demonyong panunukso. Hey, hindi ikaw si Luna. Tahimik pa rin si Lucas. Sunod ay narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na clink ng wine glass na tumama sa baso. Sino ka? Lalaki ka, sigurado ako. At nasa tabi mo siya sa mga oras na ito, friends with benefits ba kayo o kayo na? Tumawa ang lalaki, mababa, puno ng kakaibang tensyon. Kung kayo na, sinabi ba niya sa'yo na may tinatagong relasyon siya? Oo, tama, at ako ang other man. Ano bang gusto niyang palabesin? Bago pa makapagtanong si Lucas, biglang namatay ang cellphone. Nawalan ito ng baterya. Noon pa lang, akala nila si KD ay isa sa mga ex-boyfriend ni Luna, pero mula sa sinabi ng lalaki sa telepono, parang sila pa rin ito. Kung ganoon, bakit niya binanggit ang affair? May kasintahan si Luna, hindi lang ba niya ito kailanman na ikwento? Sa pagtibok ng isip ni Lucas, bigla siyang tinamaan ng matinding kalituhan at galit. Ngunit mabilis niyang pinakalma ang sarili. Mayroon ding posibilidad na ang lalaki ay nagbabalat kayo lang, sinadyang magbigay ng maling impresyon upang saktan siya bilang love rival. Lucas, natapos ko na ang pag-a-apply ng gamot. Nasa iyo ba ang mga gamit ko? Heto na, sagot ni Lucas, muling bumalik sa katinoan at iniabot ang mga gamit ni Luna. Naghintay si Lucas hanggang makapagbihis si Luna bago muling pumasok sa kwarto. Nang masuot na ang mga damit, naramdaman ni Luna na mas komportable siya, at hindi na kasing awkward ng mga naunang sandali. Kaya naman, tinanggal na niya ang blindfold. Agad siyang napatingin kay Lucas, na nakatingin sa kanya ng may halong mga emosyon. Napansin niyang may kakaibang tingin ito at nagsalita siya ng may pagkalito, may problema ba? Dama po ang tingin ni Lucas sa kanya habang umupo sa gilid ng kama. Luna, pwede mo bang ikwento sa akin ang ilang personal na bagay? Personal na bagay? Anong mga bagay? Tanong niya, naguguluhan. Kahit ano. Sa narinig na iyon, naisip ni Luna na sinusubukan ni Lucas ilihis ang usapan kaya nag-isip siya ng sagot. Sige, ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa hometown ko. Bagamat hindi ito ang inaasahang sagot ni Lucas, alam niyang darating din ang pagkakataon na mag-uusap sila tungkol sa mga personal na bagay. At ito na ang unang pagkakataon na nag-open up siya sa kanya. Kaya tumango siya at sumagot, sige. Lucas, sa mga suburbs ng North City, may isang maliit na bayan na tinatawag na Springwind Town. Isang maliit na lugar lang iyon, baka hindi mo pa alam. Alam ko yan, maganda ang tanawin doon. Yung eksena sa Hero in a Chaotic World, may mga eksena yata na doon kinunan, di ba?
Pagkarinig ni Luna ng sagot, tuwa ang sumisik sa kanyang mukha. Tama, tama. Alam mo pala yon, yung eksena sa Hero in a Chaotic World kung saan ang magkasintahan ay nag-romance sa Wheatfields, kinunan yun sa aming bayan. Ay, bakit nga ba niya binanggit yung rolled in the high? Bakit nga ba doon tumuon ang isip niya sa ganoong topic? Agad niyang tinihil ang topic, umubo siya, most importantly, dahil hindi pa gaanong na-develop ang bayan, napakaganda ng environment at fresh ang hangin doon. Noong mga ilang taon na ang nakakaraan, lagi akong pinipilit ni Lucia na mag-fishing doon, pero masyado akong abala sa trabaho noon, kaya hindi kami natuloy. Nakakamiss nga, may lungkot na naririnig sa boses ni Lucas. Kung noon lang pala, baka nagkita na sila ni Luna. Dahil sa pagkakataon ni Lucia na makapunta doon, magkakaroon na sana ng koneksyon si Lucas at Luna. Hindi man siya nakapunta noon, nagkita rin sila sa huli. Dahil na rin kay Lucia na nagdala kay Little Treasure sa isang lugar, nagtagpo sila ni Luna. Siguro, kapag makakapunta ka doon, ako ang magiging tour guide mo. Hindi na napigilan ni Luna na magbiro, at nagbigay ng ngiti, ngunit mabilis na hamupa ang saya sa kanyang mukha. 25 taon na ang nakakalipas, sobrang sariwa pa ang hangin noon. Madalas, ang mga mayayaman, mga buntis pa, pumupunta roon para magpalakas, at isa na nga roon si Madam Windsor, si Ingrid Smith. Dumilim ang mukha ni Luna, tumahimik siya. Hindi siya pinilit ni Lucas, nanatili siyang tahimik na naghintay. Huminga si Luna, at nagsimulang magsalaysay, para bang isang kwento ng nakaraan, si Madam Windsor, plano niyang magstay sa Springwind Town hanggang manganak, ngunit hindi inaasahan na ma-induce labor siya at maaga ang pagkapanganak. Kabanata 73. Dahil hindi na sila umabot pabalik sa lungsod, dinala siya sa tanging ospital sa Springwind Town. Gabi na nang may isa pang buntis na dinala roon. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ni Lucas, kahit pa halos nahulaan na niya ang susunod. Nagkibit-balikat si Luna, nagkaroon ng matinding kaguluhan. Kaunti lang ang mga staff sa maliit na ospital na yun at sabog pa ang sistema, kaya't nagkapalitan ng sanggol ang dalawang ina. Dalawang babaeng sanggol na pinagpalit, at umabot ng 18 taon bago nalaman. Alam mo ba? Pareho pa kami ng blood type ni Snow, kaya't walang nakahalata. Paano nalaman ang totoo? Ngumiti si Luna habang nakatingin kay Lucas. Diyan, kailangan kong pasalamatan ang makulat kong tiyuhin. Si Thomas Windsor, may kaunting ideya si Lucas tungkol dito, pero hindi niya ito kilalang mabuti. Ang alam lang niya, isa ito sa mga kilalang kabataan noon sa kabisera. Tama, babero ang tiyuhin kong yun. Kahit kasal na, patuloy pa rin ang pambababae at may ilang insidente pa na nauwi sa kamatayan. Meron siyang isang anak na lalaki at 3 babae. Siguro may problema talaga sa feng shui ng pamilya Windsor. Sa henerasyon nila, pareho sina Joshua at Thomas Windsor na hindi nagkaroon ng lehitimong anak na lalaki. Kaya ang anak sa labas ng tiyuhin ko ang tanging lalaki sa henerasyon naming yun. Naging mayabang ang tiyuhin ko noon, akala niya siya na ang magiging tagapagmana ng pamilya. Pero sa huli, nadiskubring hindi niya pala tunay na anak ang kaisa-isang lalaking yun. Niloko siya ng babae niya. Hahaha, alam mo ba ang nangyari pagkatapos? Natawa si Lucas ngunit hindi inalis ang tingin sa kislap ng mga mata ni Luna. Tumanggo siya at sumagot ng pabiro, pinilit ng lolo mo na ipadanetest lahat ng apo ng Windsor family at nadiskubreng hindi pala talaga kamag-anak si Snow. Napakunot noo si Luna, buwisit, hindi ka marunong makiride. Wala na tuloy thrill. Pasensya na, ngumiti si Lucas, bawi ako next time. Nag-roll eye si Luna at muling nagpatuloy, sa madaling sabi, nagsagawa sila ng investigasyon, at napatunayang ako pala ang tunay na anak. Kaya ibinalik ako sa Windsor family. Sa tila casual niyang pagkukwento, hindi agad mapapansin ang bigat ng pinagdaanan niya, ngunit si Lucas ay sensitibo sa mga hindi binabanggit. Hinaplos niya ng banayad ang ulo ni Luna. Masama ba ang naging traito nila sa'yo? Hindi man niya gaanong iniisip noong una, ngunit sa haplos na iyon ni Lucas, biglang bumigat ang dibdib niya. Para bang, doon lang niya talaga naramdaman ang sakit. Dahil nga, kapag may nagmamalasakit sa'yo, saka mo lang nararamdaman na nasaktan ka. Kapag wala namang may pakialam, kanino ka pa maglalabas ng sama ng loob? Napansin ni Lucas ang paglubog ng kanyang mukha kaya't binuksan niya ang kanyang mga bisig. Pwede kang humiram ng yakap. Napatingin si Luna, saglit na natigilan, pero agad ding umiwas. Ayoko nga, tinatraydor mo lang ako para tuksohin ako at mapasubo sa kasalanan. Hindi na nagsalita pa si Lucas, bagkus ay patuloy lamang na pinanood siya, puno ng malasakit ang mga mata. Paano naman ang mga umampun sa'yo? Maayos ba ang traito nila? Sa pagbanggit sa mga umampun sa kanya, medyo nabuhayan muli ng loob si Luna. Yung lola ko, mas gusto ang lalaki kaya hindi niya ako masyadong gusto. Noong ipinanganak ako, halos ihulog na niya ako sa ilog. Isang beses nga, itinapon niya talaga ako sa tubig. Mabuti na lang at nasalo ako ng tatay ko at dinala pa uwi. Yung nanay ko, siya ang pinakamabait. Mahal na mahal niya ako. Meron din akong nakababatang kapatid na lalaki, masunurin at merespeto. Sa pagkarinig ni Lucas na muntik na siyang malunod, mahigpit ang pagkapisil ng kanyang puso. Napansin din niya na may kakaibang lungkot sa tono ni Luna noong binanggit niya ang kanyang ina, pero pinili niyang huwag na lang magtanong. Mahal ko talaga ang tahanan kong iyon. Noong sinabi nila sa akin na hindi pala ako tunay na anak nila, parang gumuho ang mundo ko. Pero dahil sa kapangyarihan ng pamilya Windsor, ni hindi ko man lang napaglabanan ang tadhana. Kung noon lang sana, lumaban na ako ng husto, baka sakaling hindi ako naalis sa piling nila, pero
Napabuntong hininga si Luna, pero noon, inibig ko ang isang lalaki, at kailangan ko ng pagkakakilanlan na babagay sa kanya. Sandaling kumislot ang liwanag sa mga mata ni Lucas. Si Yuan Sullivan ba ang lalaking yun? Tumanggo si Luna, saka siyang umiti. Hindi ka ba nagtataka kung paano kami nagkakilala ni Yuan, gayong ganon lang ang estado ko noon? Upang hindi na siya pangunahan ni Lucas sa hula, agad nang sumagot si Luna sa sarili niyang tanong. Mahina ang baga ni Yuan noong bata siya, kaya dinala siya sa amin sa probinsya para magpagaling. Doon siya tumira sa bahay katabi ng amin. Nanatili siya roon ng 7 taon. Noong una kaming nagkita, inatake siya ng sakit niya at ako ang nakasalubong niya. Ako ang nagbuhat sa kanya pauwi. Pagkaraan, unti-unti kaming naging malapit. Habang lumalalim ang pagkakakilala namin, lalo kaming nahulog sa isa't isa. Childhood sweethearts, walang nguwang na magkaibigan. Ang ganda ng pakinggan, di ba? Pero sa huli, pinatunayan ng realidad na hindi pala ito kwento ni Cinderella, kundi kwento ng lobo sa Junction. Huwag mong dibdibin. Hindi siya karapat-dapat sa'yo, ani Lucas na puno ng pag-aalo. Hindi niya inaasahang mapapakwento siya ng ganito tungkol sa dating kasintahan sa harap ni Lucas. Napakamot siya sa ulo, halatang nahihiya. Na-divert tayo. Balik tayo sa kwento ng pamilya Windsor. Dahil ayaw ni na Maximo at Ingrid na pakawalan ang anak na inalagaan nila ng 18 taon. Kahit nakuha na nila ako, hindi nila ibinalik si Snow sa pamilyang Logan. Nananatili siyang pinakamamahal na anak. Siguro naman alam mo na ang sumunod. Ang pagitan ng 18 taong pagkakawalay, hindi basta-basta napupunan. Sa harap ni Snow, na pinalaki sa yaman at karangyaan, ako'y isang simpleng probinsya nang wala sa ayos. Napaka-inosente ko noon. Inakala ko, kaibigan ko siya. Ginamit niya yun para lokohin ako. Pinainom niya ako ng lemon water na pangbanlo lang pala ng kamay, at binigyan ako ng peking gown para isuot sa handaan. Sa pamamagitan ng maliliit na panlilinlang na yun, unti-unti niya akong itinulak palayo sa pamilya Windsor, at sa lipunang kinabibilangan niya. Sanay na ang mga tao roon na si Snow ang kasama. Sa harap, kunwari kaibigan ako, pero sa likod, tinitingnan akong katawa-tawang taga-bukid. Pati mga tunay kong magulang, kinahihiya ako. Itinuturing nila akong Donja sa kanilang pangalan. At pagkatapos, dumating si Yuan. Pagkatapos ni Yuan, lahat ng mahalaga sa isang babae ay nawasak. Ang puri, ang dangal, ang pagkatao. Dahan-daang niyakap ni Luna ang kanyang mga tuhod. Kanina sa set, nagkaproblema sa props. Nasugatan si Snow ng espada ko. Sa ospital, sinampal agad ako ng ina ko. Yung tunay kong ina, wala man lang tanong. Ang ama ko, yung tunay kong ama, puro sisi at galit lang. Tumingin si Luna sa labas ng bintana, sa kadilimang walang hanggan. Ewan ko kung bakit, pero lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng 5 taon, parang sabay-sabay na sumabog. Parang walang saysay ang mabuhay. Para bang wala akong silbi. Siguro dahil hindi lang talaga ako sapat. Kahit anong pagsusumikap ko, sa dulo, wala rin pala akong halaga. Wala pang ilang segundo matapos niya itong sabihin, biglang hinayla siya ni Lucas at isinandal sa dibdib nito. Luna, tumingin ka sa akin. Hindi lahat ay galit sa'yo. Sila ang hindi sapat, naiintindihan mo. Bahagyang namula ang mga mata ni Luna. Kahit patila wala siyang pakialam sa lahat, kahit palagi siyang nagkukunwaring matatag, siya pa rin ay isang dalagang nasa 20 ilang taong gulang lamang. Marahan siyang niyakap ni Lucas, saka hinalikan sa tuktok ng ulo. May naramdaman si Luna na mainit at mabigat sa tuktok ng ulo niya, pero hindi niya alam kung ano iyon. Tinitigan siya ni Lucas ng buong seryoso. Luna, kung hindi mo na kayang paniwalaan ang sarili mo, subukan mong paniwalaan ako. Ikaw ay kahanga-hanga. Wala nang hihigit pa sa'yo sa mundong ito. Nagbago ang lungkot sa mga mata ni Luna at naging masigla. Siyempre naniniwala ako sa mga sinasabi ng Big Boss. Sa kapalang bamantong hininga si Lucas, ang lungkot na nakita niya kanina sa mga mata nito ay muntik na siyang baliwin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, si Lucas na ang unang nagsalita. Luna, pwede ba akong magtanong? Kabanata 74. Ha, napatingala si Luna, bahagyang nakakunot ang noo. Dahil ba sa gusto siya ng lalaki kaya kahit anong gawin niya ay mukhang cute. Hindi napigilan ni Lucas na haplasin muli ang ulo niya. Mahilig ka ba sa diamante? Ha, hindi inaasahan ni Luna ang ganoong katanungan. Bakit mo naman naitanong yan? Birthday mo ngayon, at may inihandang regalo si Little Treasure para sa'yo, paliwanag ni Lucas na tila walang ibang ibig sabihin ng mukha. Parang may kinalaman iyon sa diamante, kaya tinatanong ko kung magugustuhan mo. Baka kasi hindi mo type. Ah, yun pala, napakamot si Luna. Siguro naman walang babaeng ayaw sa diamante, di ba? Pero birthday ko lang naman, parang hindi tama na bigyan ako ng napakamahal na regalo. Bata pa si Little Treasure, mas okay na lang siguro kung gawa ng kamay niya ang ibibigay niya sa akin. Parang wala lang, nagdagdag si Lucas, hindi naman ganoon kamahal. Mas mahal pa nga yung diamanteng natanggap mo noon sa set. Natatakot lang akong baka wala ng ibang diamanteng papantay doon sa paningin mo pagkatapos nun. Napahawak agad sa noo si Luna. Kahit ikaw, alam mo na rin. Sabi na nga ba, ang tsismis parang kidlat, ang bilis kumalat. Pero huwag mong ikumpara ang sarili mo sa baliw na yon, siraulo talaga siya. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Lucas. Halos mabulunan si Luna. What the fuck? Ano, saan mo nakuha ang nakakatakot na ideyang yan? Kasi parang close kayo. Bahagyang malungkot ang tinig ni Lucas. Napailing si Luna. Diyos ko, close. Paano naging close? Tinatawag ko siyang baliw, tapos iisipin mong malapit kami.
Tumanggaw si Lucas. Oo, para sa akin, ganun yun. Sa akin, palagi kang magalang, at ni minsan, hindi mo pa ako pinuna. Hindi na alam ni Luna kung ano ang isasagot. Talaga bang, gusto ni Big Boss na trituhin siya ng mas masama? Secret masochist ba ang halimaw na ito? Basta, wala na siyang kinalaman sa akin. Baliw lang talaga siya, mahilig lang siyang maghagis ng diamante kung kani-kanino. Kapag nakita ko ulit siya, ibabato ko pabalik yon. Bagaman magaan ang tono ni Luna, nang banggitin ng lalaki, may bahagyang takot na dumaan sa kanyang mga mata. Kung wala na siyang kinalaman sa'yo ngayon, ibig sabihin nagkaroon ng kinalaman, noon. Matalim ang obserbasyon ni Lucas. Bahagyang umubo si Luna. Well, siguro masasabi mong naging kami, kung bilang ang isang araw. Ewan niya, pero parang mahalaga sa kanya ang iniisip ni Lucas tungkol sa kanya. Napakamot siya sa ulo. Lucas, sa tingin mo ba masama yung nagkaroon na ako ng maraming lalaki dati? Naging seryoso at puno ng respeto ang ekspresyon ni Lucas. Sagot niya na parang ito ang pinakamahalagang tanong sa mundo. Hindi, bawat tao may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, at may mga kwento sa likod ng bawat kilos nila. Walang sino man ang may karapatang humusga o magparusa kung hindi nila alam ang buong katotohanan. Parang may mainit na liwanag na bumalot sa puso ni Luna. At kasabay nito, napangiti siya, banayad at may halo ng lamang. Lucas, parang isa kang brain-dead fan, alam mo ba? Kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, palagi kang nasa panig ko. Brain-dead fan, kunot noong tanong ni Lucas. Oo, yung kahit anong mangyari, todo suporta pa rin sa idol niya. Kahit wala sa lugar, paliwanag ni Luna, medyo natatawa. Nag-isip sandali si Lucas, sa kamarahang nagbulong. Pwede naman. Natahimik si Luna. Parang pinipigil ang isang bagay sa loob niya, tumahimik siya at nagmuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, malalim ang buntong hining ang binitiwan niya. Lucas, alam mo ba? Alam mo bang mas nakakatakot ka pa kaysa sa aphrodisiac? Nakakunot no si Luna, halatang naguguluhan sa sarili. Kasunod noon, hinailan niya ang kwelyo ng damit niya na parang nahihirapan siyang huminga. Peste naman, ang tagal na nilang nag-uusap para lang ilihis ang atensyon niya, pero wala rin palang saysay. Bakit bigla na lang siya nilalandi ng lalaking to nang walang paabi? Ang mas malala pa, nakaupo lang ito roon, inosente ang ekspresyon, na parang wala siyang ginawang kasalanan. Ito na ba yung tinatawag na ultimate level ng panliligaw, yung kahit hindi mo intensyon, nakakakuryente pa rin ng damdamin? Diyos ko. Sobrang gulo na ng utak niya na hindi na rin niya maintindihan kung anong klaseng mga kaisipan ang nagsisiksikan sa loob ng isipan niya. Masama ba ang pakiramdam mo ulit? Agad na naging tensyon na do ang mukha ni Lucas nang mapansin ang itsura ni Luna. Hinaplos ni Luna ang sentido niya na biglang sumakit. Hindi lang basta masama ang pakiramdam niya, mas matindi pa ito sa naramdaman niya kanina. Sa paningin niya ngayon, si Lucas ay mistulang isa sa mga male lead sa love romance story. May sariling theme song at lumilipad na pink na cherry blossoms pa. Pinipilit ng lohikal niyang isipan na labanan ang pink glow ng tukso na nanggagaling kay Lucas. Parang sisipian na siya ng demonyo. Nang makita ni Lucas na biglang bumilis ang paghinga ni Luna at pinagpapawisan na ito, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ba kanina lang ay ayos ka na? Anong klaseng, masama, ba ang nararamdaman mo ngayon? Yun bang yun? Medyo awkward ang tono ni Lucas. Naalala kasi niya ang sinabi ni Luna kanina na mas nakakatakot siya kaysa aphrodisiac. Well, iyon na siguro ang pinakamatinding papuring narinig niya sa buong buhay niya. Namumula ang mga mata ni Luna habang nakatitig sa kanya, hindi kumukurap. At sa ganong klase ng titig, pakiramdam ni Lucas ay parang may apoy na unti-unting nabubuhay sa loob ng katawan niya. Napailing si Luna at biglang bumagsak sa kama. Nakatingin lang siya sa kisame na parang nawalan ng pag-asa. Ay nako, mukhang kailangan ko na naman magtiis ngayong gabi, Lucas, pag di ko na talaga kinaya, pakitulugan mo na lang ako, ha? Mahinang bamulong si Lucas. Actually, pwede naman ako. Agad siyang pinutol ni Luna. Hoy, wag mo nang ituloy yan. Big Boss, maawa ka. Hindi ko na talaga kayang tiisin pa yung mga panglalanding yan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucas. Ano bang iniisip mo? Sasabihin ko lang naman na pwede akong umalis. Napakamot ng ilong si Luna na mumula ang pisngi. Kasi, kung ako lang mag-isa, baka, mainip ako. Nahihiya siyang amining natatakot siya kapag mag-isa. Pero naintindihan ni Lucas ang dahilan ng pag-aalangan niya. Kaya mahinahon siyang nagtanong. Gusto mo na lang bang umuwi tayo? Umuwi. Sandaling natigilan si Luna. Sa mismong marinig niya ang salitang iyon, parang likas lang na naisip niyang ang tinutukoy ay ang mansion ng mga Ford. Huwag na lang siguro. Sa itsura ko ngayon, ayaw niyang madungisan ang lugar na iyon sa kalagayan niyang ito. Napansin ni Luna ang mga dokumento at laptop sa tabi ng kama, mga gamit ni Lucas. Bakit hindi mo na lang tapusin yung trabaho mo? Ayos lang ako. Magmumuni-muni lang ako sandali para maayos ulit tong katawan ko. Ngumiti si Lucas. Sige. Sa katahimikan ng guest room, tumambad ang banayad na tunog ng mga daliring pumipindot sa keyboard. Parang pinakamaamong lullaby sa buong mundo. Payapa ang mukha ng dalaga habang unti-unting pinipikit ang mga mata. Nang maramdaman ni Lucas na mabagal at pantay na ang paghinga niya, huminto ito sa ginagawa at maingat siyang tinakpan ng kumot. Nagmurmur si Luna sa pagkakahimbing, sabay hawak ng dulo ng daliri ni Lucas. Lucas. Nanigas ang katawan ni Lucas. Hindi may pinta ang ekspresyon niya.
Tinawag siya nito, sa pangalan. Nandito lang ako, huwag kang matakot, bulong niya habang yumuyuko at banayad na hinalikan ang labi ng dalaga. Ngunit sa likod ng maamong ekspresyong iyon, may namumuong ulap ng bagyo. Luna, anong gagawin ko? Hindi ako kasing bait ng iniisip mo. Minsan, natatakot talaga ako kapag tinitingnan mo ako ng may ganong tiwala. Paano kung dumating ang araw na matuklasan mong hindi ako yung iniisip mong ako? Iiwan mo rin ba ako? Kabanata 75. Madaling araw, bandang alas 5, nagising si Lucas sa tunog ng doorbell. Pagbukas niya ng pinto, isang kabadong Lucian ang bumungad sa kanya. Bro, huwag mo muna akong pag-alitan. Totoo to ngayon, may emergency. Kung di ka uuwi ngayon, jijibin na ni Little Treasure ang buong bahay. Hindi ka nila makontak, pati si Luna, kaya ako na lang ang tinawagan nila. Sa sandaling iyon, narinig nilang nagsalita si Luna mula sa likuran, halatang bagong gising. Anong nangyari kay Little Treasure? Uuwi ako agad. Pagkasabi nito, agad niyang kinuha ang bag niya, at tinulungan pang iPack ang gamit ni Lucas sa loob ng 10 segundo. Bilis, alis na tayo. Tatlo silang agad na tumakbo pa uwi sa bahay ng mga Ford. Pagkapasok nila sa compound, napatigil sa gulat si Luna. Ano to? Anong meron dito? Napakaraming kumikinang na humanoid na kulay pilak ang nagkalat at naglalakad kung saan-saan, parang chaos na hindi niya maintindihan. Napakurap siya ng mata, pakiramdam niya ay parang pumasok siya sa ibang dimensyon. Kumurap si Lucian. Di mo ba nakikita? Mga robot yan. Halos mabaliw si Luna. Kita ko naman. Pero bakit ang dami nila? Napahawak sa sentido si Lucian. Isa yan sa mga libangan ni Little Treasure. Matagal na mula nang huli niya ilabas yang mga yan. Ngayon, nung na-agitate siya, pinalabas niya silang lahat. Para tayong pumasok sa zombie apocalypse na puro robot. Sa paligid, may mahigit 20 robot ang nagwawala. May naghuhukay ng lupa, may tumatakbong parang baliw, may bumabangga sa puno, may niyayapakan ang mga halaman. May isa pang ang robot na buhat-buhat ang isang maid. At habang nangyayari ito, nagkakagulot nagsisisigawan na ang mga kasambahay. Buong lugar, parang war zone. Nang makita ni Luna na malalaglag na ang maid mula sa pagkakabuhat ng robot, agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo papalapit. Nasa timing siya para masalo si Winwin bago pa ito bumagsak. Ayos ka lang ba, Winwin? Hinagod ni Winwin ang dibdib niya, halatang takot na takot, at saka tumingin kay Luna na may pasasalamat. Salamat, Miss Luna, mabutit nandito ka na, bilasan mo, hanapin mo si Little Young Master. Sa Ford Residence, karamihan sa mga kasambahay, lalo na ang mga babae, ay tahimik na hindi tanggap si Luna, kahit hindi nila ipinapakita ito sa harapan niya. Si Winwin lang ang may regular na pakikisalamuha sa kanya, dahil siya ang madalas magdala ng mga prutas kay Luna noong nasa set pa ito. Mula noon, nagkaroon na siya ng magandang tingin kay Luna, lalo na't nakita niyang hindi ito mapagmataas, kahit pamahal na mahal siya ng mag-ama. Sa loob ng sasakyan, habang pinapanood ni Lucas ang mabilis na kilos ni Luna sa pagsadyap sa kasambahay, may bahagyang inggit sa mukha niya. Si Lucian naman, sinilip ang ulo sa bintana at sumigaw ng may hinanakit. Little Luna, hindi mo dapat ginawa yan. Akin dapat yang role na yan. Hooray! Teka lang, tulungan niyo ko. Habang nagsasalita, nahablat ng isang robot ang braso niya. Bro, tulong. Eye-off mo tong robot, bilis. Tiningnan siya ni Lucas na parang gusto siyang tulungan pero binago na ni Little Treasure yung programming simula nung huli. Kailangan ko ng 1 oras para i-crack. 1 oras, mababali na tong braso ko sa tagal nun. Array. Nasaan si Little Treasure? Tanong ni Luna habang nagmamadali. Dapat nasa control room siya. Agad ding bumaba ng kotse si Lucas. Sasamahan kita. Sige, sabay silang tumakbo papunta sa control room. Napatingin si Lucian habang papalayo sina Lucas at Luna. Bilasin niyo please. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Lucas ang butler para ipahande ang isang open-top golf cart at agad siyang isinakay ni Lucas papunta sa isang maliit na gusaling nakahiwalay sa likod ng golf course. Kakaiba ang itsura ng gusaling ito. Sa texture pa lang, halatang gawa ito sa hindi karaniwang metal. Sa unang tingin, mukha itong high-tech at futuristic. Sobrang laki ng bahay ng mga Ford, kaya kahit matagal na si Luna doon, hindi pa rin niya nalilibot ang buong lugar. Ito ang unang beses na napuntahan niya ang gusaling iyon. May makina sa ilalim ng building na ito na nagpapagana gamit ang sikat ng araw. Solar panel ang buong panlabas na pader, at lahat ng kuryente galing sa solar energy. Pati butler at mga kasambahay dito, mga robot. Para bang tour guide si Lucas habang nagpapaliwanag. Ang astig, parang bata sa tuwa si Luna habang nagniningning ang mga mata. Kung gusto mo, pwede kang pumunta rito para maglaro. Bibigyan kita ng access rights mamaya. Dati kasi parang hindi ka interesado sa ganitong bagay kaya di na kita dinala rito, sabi ni Lucas. Hindi totoo yan. Gustong-gusto ko tong mga ganito. Noong bata pa ako, lagi kong pinapangarap na kunin ako ng spaceship. Tapos habang lumalaki ako, naisip ko pang makipag-date sa robot. Nakakakilig isipin. Napaisip si Lucas, siguro, mas mabuti pang huwag ko na siyang bigyan ng access rights. Paglapit nila sa entrance, may isang robot na nakahiga sa sahig. Biglang nagliwanag ang mga mata nito ng pula, tila sinusuri sila. Nang tamaan ng scan si Lucas, kumislot ang robot at nagsimula ng sounds. Master. Kawawang robot, mukhang gusto nitong mag-report pero hindi makapagsalita. Malamang, ito ang butler ng gusaling iyon.
Napabuntong hininga si Lucas, binuksan ng panel sa likod ng robot at may pinindot. Pagkatapos noon, namatay ang pulang ilaw sa mata nito at tumigil ito sa paggalaw. Lumapit si Luna, halatang balisa. Bakit di na siya gumagalaw? Patay na ba siya? Ay, baka naman masisira na siya. Ayos lang, aayusin pa yan mamaya. Nakahinga ng maluwag si Luna. Ay, buti naman, sayang kung masisira, guwapo pa naman itong isa. Dapat yata talagang sirain na to. Inis na sabi ng isip ni Lucas. Pagkatapos ng facial scan ni Lucas, nakapasok sila sa main building. Sumunod si Luna na nagmamasid sa paligid. Nasaan si Little Treasure? Pagkapasok nila sa main hall, napansin nilang maraming robot ang nagpapatrol. Nang makita nila si Luna at Lucas, sabay-sabay silang humarap sa kanila. At pagkatapos noon, binaliwala nila si Lucas at biglang nagsimulang sumugod kay Luna. Anong ginagawa nila? Bakit ako ang pinupuntirya nila? Natarante si Luna. Kahit magaling siya sa martial arts, paano siya lalaban sa mga bakal na robot? Mabilis siyang inangat ni Lucas sa kilikili at iniwas mula sa humahadjap na mga robot. Wala kang access rights kaya itinuturing ka nilang intruder, paliwanag nito habang kalmado pa rin ang tono. Ngayon, anong gagawin natin? Sa mismong oras na iyon, ilang beses na siyang pinaikot-ikot ni Lucas para iwasan ang mga atake. Lumapit ka sa akin, utos ni Lucas. Gaano kalapit? Nalilito si Luna. Nasa top floor ang control room. May dalawang option tayo. Una, sugurin natin tong mga to at lumaban paakyat. Lalaban. Sa dami nila, wala na bang ibang choice? Napakunot noo si Luna. Kahit itsura pa lang ng materyales ng robot, masakit na sa kamay. Pangalawa, tumingin si Lucas sa kanya ng seryoso, bubuhitin kita paakyat. Kasi di nila ako aatakihin. Kumurap si Luna, tapos walang pag-aalinlangang iniabot ang mga kamay niya. Buhatin mo na ako. Kabanata 76. Nang makita niyang kusang lumapit ang babae sa kanya, bukas ang mga bisig, isang hindi maipaliwanag na emosyon ng damaloy sa malamig na mga mata ni Lucas. Paparating na sila. Lucas, bilis, sa kung paanong paraan ay naibato na ni Luna ang sarili niya sa kanya sa isang magulong paggalaw. At gaya ng inaasahan, pagkadikit niya kay Lucas, hindi na nang ahas ang mga robot na galawin siya. Parang mahika. Sa biglaang pagdikit ng malambot, mainit at mabangong katawan sa kanya, sandaling nawalan ng konsentrasyon si Lucas bago pa man siya nakagalaw. Yumuko siya at tinangat si Luna sa bewang, saka dahan-daang umakyat sa spiral staircase. Ito marahil ang unang beses na napalapit siya ng ganito kay Lucas habang malinaw ang kanyang isipan. At sa loob ng katahimikan ng sandaling iyon, same time ang tanging hiling ni Lucas, na sana'y huwag na itong matapos. Kung alam lang ni Lucian ang iniisip ng kapatid niya ngayon. Sunod-sunod na tumungo paakyat ang mga robot, pero nanatili silang may agwat kina Lucas at Luna habang umaakyat sa hagdan. Yamakap si Luna sa leeg niya para makapanimbang. Habang nilalanghap ang malamig pero kaaya-ayang amoy ni Lucas, at pinagmamasdan ng sumusunod na robot na parang train sa likuran nila, hindi niya maiwasang maramdaman. Ang romantic naman ng eksenang to. Ngunit hindi rin nagtagal ang moment na yon. Pagdating nila sa itaas at habang inaabot na ang silvery white na pinto, biglang nagsimulang gumawa ng mga kalabog ang mga robot sa likuran. Inunat ng mga ito ang mga metal na braso, at mula roon, isang launch tunnel na mistulang baril ang lumabas. Namutla si Luna sa gulat. Ano ba yan? Totoo ba yan? Akala ko laruan lang. Ayos lang bang bigyan ng ganito kadelikadong bagay ang isang 5 taong gulang na bata? Wala na talaga siyang masabi sa child raising methods ni Lucas. Anong gagawin natin ngayon? Malapit nang maiyak si Luna. Dumating lang naman sila para hanapin si Little Treasure, pero para silang dumadaan sa dungeon ng isang RPG game. Hinawakan ni Lucas ang magkabilang balikat niya at itinulak siya papalapit sa panel ng pinto. Pagkatapos, ginamit niya ang buong katawan para takpan siya, habang ang isang braso ay nakaangkla sa pader sa tabi ng kanyang ulo. 3 segundo ring natahimik si Luna bago napalunok at dahan-daang nagsalita, "Big Boss, alam mo bang perpektong kabidan ang ginawa mo?" Kurbidon, halatang isa na namang term na hindi alam ni Lucas. Napapikit si Luna habang pinapalo ang sarili sa noo. Flirting without meaning to is the most dangerous thing to do, my dear. Sa mismong sandaling yun, may napansin si Luna sa gilid ng kanyang mata, isang robot ang tumutok kay Lucas at nagpaputok. Lucas, watch out! Ngunit huli na, mahigpit siyang kinubkob ni Lucas, saka narinig niya ang impit nitong daing. Lucas, natarante si Luna, halos hindi makakilos. Ayos lang ako, mahinang sabi ni Lucas habang marahang inaangat ang ulo. Ayos ka lang, paano ka magiging ayos? Lucas, dadalhin kita sa, Biglang napangiwi si Luna at napahawak sa sikmura. Lucas, ang baho mo. Ano yang amoy na yan? Madilim ang mukha ni Lucas habang hinuhubad ang jacket niya. May malagkit at mukhang nakakadiring bagay na damaykit sa likod nito. Napakunot si Luna habang tinatakpan ng ilong. Habang nababawasan ang kaba niya sa pagkaalam na ligtas ito, napatitig siya sa jacket. Ano to? Huwag mong sabihin, tae. Ibinato ni Lucas ang jacket sa ibaba ng walang kahit anong ekspresyon. Sir Strumming, sabi nila ito ang pinakamabaho sa lahat ng canned food sa mundo. Ideya ni Lucian. Napatingin si Luna sa kawalan habang kumikibot ang gilid ng labi. Ang talino talaga ni Second Young Master. Hindi lang to mabaho, biochemical weapon na to, no. At sa mismong pagtatapos ng sinabi niya, biglang bumukas ang pintuan sa likod nila, ng kusa.
Tara na, hinawakan ni Lucas ang kamay niya habang sila'y pumasok sa loob. Napaka-natural ng kilos niya, parang sanay na sanay. Napatingin si Luna sa magkahawak nilang mga kamay. Alam niyang nag-aalala lang si Lucas na baka may mangyaring hindi inaasahan, pero kahit paano'y may bahagyang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Madilim ang ilaw sa control room. Tanging ang malamig na glow mula sa 10 computer ang nagbibigay liwanag sa paligid. Tahimik na sumunod si Luna kay Lucas habang nililibot nila ang loob. Sa huli, natagpuan nila si Little Treasure sa harap ng pinakamalaking makina sa silid. Napakaliit ng itsura ni Little Treasure habang nakaupo sa maliit niyang custom-made na upuan sa harap ng dambuhalang makinang punong-puno ng mga kawad. Walang emosyon ang kanyang mukha habang nakatitig sa kumikislap na screen na puno ng walang katapusang linya ng program codes. Sa tabi niya, may maliit na robot na kahawig ng hugis ng kanyang katawan at ang hawak nitong baril ay nakatutok ng direkta sa kanila. Pagkakita niya sa malamig at walang buhay na ekspresyon sa mukha ni Little Treasure, para bang may bakal na kamay na pumisil ng mariin sa puso ni Luna. Sobrang sakit, halos hindi siya makahinga. Little Treasure, nanginginig ang boses niya habang mahina siyang tumawag. Walang kaunting reaksyon mula sa bata. Tila ba hindi siya naririnig? Mas lalong kinabahan si Luna. Narinig na niya mula kina Lucas at iba pa ang tungkol sa kondisyon ni Little Treasure, pero ngayon lang niya ito nakita sa aktwal. Anong gagawin natin? Kasalanan ko lahat to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Luna, marahang sagot ni Lucas. Hindi ito ganang kabigat, madalas na ganito ang estado niya. Tatahimak lang yan ng ilang beses, pero babalik din siya sa dati. Pero sa totoo lang, sinabi lang ito ni Lucas para pakalmayan si Luna. Kung ibang tao ang nasa kalagayan niya, hindi ito magiging kasing simple. Huminga ng malalim si Luna at pinilit pakalmayan ang sarili bago dahan-daang lumapit. Habang sumusunod sa kanya ng tingin ng ulo ng maliit na robot, nanatiling walang kibo si Little Treasure. Lumuhad si Luna sa harap ni Little Treasure, marahang hinawakan ang maliit niyang kamay. Little Treasure, nandito na si tita, pasensya na. May nangyari kagabi kaya hindi ako nakauwi agad. Hindi niya maipaliwanag sa bata ang buong detalye, kaya ibinaba na lang niya ang ulo, puno ng lungkot. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw sa paningin niya ang isang maliit na kamao. Dahan-daang bumukas ang munting kamay. Nasa gitna ng palad ang isang pink na hair clip na pinapalamutian ng mahigit 100 maliliit na pink na bato na bumubuo ng hugis puso. Kumikislap ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga makina. Ito ba ay, napatingala agad si Luna, puno ng tuwa at gulat. Pero kahit sa harap ng reaksyon niya, walang bakas ng emosyon sa mukha ng bata. Tumingin si Lucas sa hair clip sa kamay ng anak at mahinahong nagsalita. Yan ang birthday gift na ginawa ni Little Treasure para sa'yo. Regalo pala talaga to para sa akin. At may mga diamonds pa talaga. Nahiya ng kaunti si Luna. Agad na napansin ni Lucas ang iniisip niya kaya ipinaliwanag niya, hindi yan totoong diamonds. Mga karaniwang rhinestones lang yan, kaya hindi mahal. Pero si Little Treasure mismo ang nagdikit ng bawat isa sa 99 na crystals. Isa-isa. Pagkarinig nito, napaluha agad si Luna. Imbes na kunin ang hair clip, nagtanong siya, pwede mo ba kung tulungang isuot to, Little Treasure? Dahan-daang tumuon ang paningin ni Little Treasure sa hair clip, saka iniabot ang maliit niyang kamay. Medyo nag-aalangan, pero buong ingat niyang isinabot ang clip sa buhok ni Luna, malapit sa tainga. Hinaplos ni Luna ang clip at ngumiti ng buong saya. Bagay ba sa akin? Tumanggo si Little Treasure. At sa wakas, isang reaksyon mula kay Little Treasure. Hindi na napigilan ni Luna ang sarili. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang bata. Sa mismong sandaling iyon, may narinig silang, bang. Naglabas ng makukulay na confetti ang maliit na robot sa tabi nila, kasabay ng pagtugtog ng happy birthday song. Napaluha si Luna habang nakatingala sa hangin na pinuno ng confetti. Thank you, darling. Ito ang pinakaromantikong birthday sa buong buhay ko. Kabanata 77. Naglaan si Little Treasure ng matinding pagsisikap para sa regalo't sorpresa ngayong kaarawan niya. Malamang, sabik na sabik siya noong una, pero sa halip na saya, malamig na pag-iisa ang dumating, kasunod ang kaba ng hindi siya makontak. Gaano kaya kasakit ang pinagdaanan ng bata? Sa isip pa lang nito, pakiramdam ni Luna ay tila may kutsilyong paulit-ulit na sinasaksak sa puso niya. Mahigpit niyang niyakap si Little Treasure, ayaw niyang bitiwan kahit isang segundo. Ayaw sana ni Lucas gambalain ng dalawa, pero sa ngalan ng kakaunting, brotherly affection, na natitira sa kanya, nagpaalala pa rin siya, Luna, pakisabi kay Little Treasure na i-recall na ang mga robot. Ay oo nga pala, saka lang naalala ni Luna na may sandamakmak na robot pa palang nagwawalat winawasak ang buong tirahan. Nakaipit pa ang braso ni Lucian sa mga iyon. Kaya agad niyang nilapitan ang bata. Darling, pwede mo ba silang patahimikin? Tumanggo si Little Treasure. Hinarap niya ang screen at nagsimulang mag-type. Mabilis at matulin ang galaw ng kanyang maliliit na daliri sa keyboard. Napanganga si Luna habang pinapanood ito. Kitang-kita sa mukha niya ang paghanga. Grabe ka, darling. Akala ko drawing lang ang alam mo. Ang galing mo talaga. Super duper galing. Ako nga halos baliw na sa pag-aaral nitong mga bagay na to sa mga nakaraang taon pero sa coding. Diyos ko, bangungot ko na ang mga yan. Eh ikaw, 5 years old ka pa lang pero para kang expert. Genius ka talaga. Kahit na natiling walang ekspresyon ng mukha ni Little Treasure, kapansin-pansing kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit si Lucas sa gilid ay hindi na nakatiis. Napabuntong hininga siya, Luna, hindi mo dapat siya pinupuri sa ganitong sitwasyon.
Tama. Sa wakas, naalala rin ni Luna na may malaking kaguluhan ng ginawa ang bata. Napakamot siya sa ulo at tumingin kay Lucas. Ipapapidyo mo ba sa akin to para sa kanya? Alam mo, tinupad naman niya yung pangako niya sa akin noon. Hindi na siya nag-hungry strike, hindi na rin siya nag-ahadjust ng gamit, pero ayan, mas sophisticated pa ang ginawa niya ngayon. E paano kung sa susunod, mas grabe pa ang maisip niyang plano kung pipigilan ko siya ngayon? Hindi nakahimik si Lucas. Posible, lalo pat si Little Treasure nga ang pinag-uusapan nila. Napabuntong hininga si Luna at tinaas ang mga kamay. Ang ibig kong sabihin, mas mabuti nang huwag siyang pag-alitan. Sa totoo lang, makasarili siya ngayon. Pero hindi niya kayang pag-alitan ang bata sa araw na ganito. Sobrang mahal niya ito, ni hindi nga niya madotahan ng sapat. Paano pa niya magagawang saktan ng salita? Buti na lang at hindi na pinilit pa ni Lucas ang usapan. Kadalasan, parang ulap lang ang prinsipyo niya kapag si Luna na ang kaharap. Tatlo silang bumalik sakay ng golf cart patungo sa harap ng mansion. Napanganga si Luna sa eksenang bumungad sa kanila. Nakaayos sa dalawang hanay ang mga dati nagwawalang robot, tila mga sundalong sumasaludo at sumasalubong sa kanilang pagbalik. Pero may isa lang talagang Sam Iris sa mod. Bro, ang tagal niyong bumalik. Nadislocate ang braso ko habang naghihintay. Braso lang yan, kailangan mo bang umiyak ng ganyan? Umirap si Luna at tumalon mula sa cart. Hinawakan ang braso ni Lucian, hinawakan ito, sabay hatek, pop. Oo, parang baboy na kinakatay ang sigaw ni Lucian. Ginalaw-galaw ni Luna ang braso niya. Tama na yan, gumaling na. Subukan mo nga. Kumurap si Lucian at marahang inikat ang braso. Oo nga, maayos na ito. Pero nagduda pa rin siya. Sigurado ka bang hindi mo ito binalik ng Baliko? Impossible. Sanay ako sa pag-aayos ng dislocated arms. Kumpiyansang sagot ni Luna. Kita sa mukha ni Lucian ang hindi matanggal na pagdududa. Pwede bang malaman kung saan mo nakuha yung experience na yan? Kasi lagi kaming nag-aaway ni Dave dati. Madalas ma-dislocate ang braso niya, tapos ako lagi ang nag-aayos, mayabang na sagot ni Luna. Nanlaki ang mata ni Lucian sa sinabi niya. Are you sure na nag-aaway kayo talaga at hindi mo lang siya binubugbog? Napaisip siya ng malalim. Kailangan na ba niyang kabahan para sa kinabukasan ng kuya niya? Mauuwi ba si Lucas sa domestic abuse balang araw? Pero teka, kahit bugbugin pa siguro ang kuya niya, malamang ay masaya pa rin yun. Simula nang makabalik si Luna, tila nag-activate si Little Treasure ng shadow mode niya. Kahit saan magpunta si Luna, hindi siya lumalayo na parang anino. Ayaw talagang mawalay kahit isang pulgada. Sa sala sa ibaba, nag-activate rin si Lucian ng sarili niyang shadow mode habang sunod-sunurin kay Lucas na para bang may invisible leash. Bro, kuya, mahal kong kuya, kayo, anong ginawa ninyong dalawa buong gabi? May hawak na tasa ng bagong timplang kape si Lucas habang umupo sa sofa. Nagkwentuhan. Nabulunan si Lucian at napatingin na parang asong hindi nabigyan ng buto. Okay, kunwari na lang, hindi ko na yan tinanong. Tungkol naman sa ipinag-utos ko sa'yo, kamusta na ang progress? Tanong ni Lucas. Agad namang nagpalit si Lucian sa seryosong mode. Nagsimula na, bago matapos ang buwan, siguradong mabubure sa buong capital ang Crown Real Estate ni Mario Ferrer. Paano naman ang tungkol kay Luna? Inayos muna ni Lucian ang buhok bago sumagot. Dahil pinigilan ng production crew na lumabas agad ang balita, hindi ko ito nasagap sa oras. Pero ngayon, hindi napapayagan ng taong nasa likod nito na matahimik ang isyu, kaya kumakalat na ito online. Ang mas masahol pa, mismong prop director ang naglabas ng pahayag. Sinabi niya sa interview na si Luna raw ang naglagay ng lagay para palitan ang props. Hindi na lang ito tungkol sa public opinion ngayon. Kapag nagsampa ng kaso si Snow Windsor, baka maimbestigahan pa si Luna ng pulisya. Biglang bumalot ang nakakakilabot na aura sa mukha ni Lucas. Sa isang iglap, para na siyang nakaupo sa trono ng isang demonyong hari na gawa sa mga buto, imbes na sa simpleng sofa. Isa-isa, malinaw at malamig ang bawat salitang binitiwan niya, tingnan natin kung sino ang magtatangkang gawin yan. Walang-wala nang makakagalaw sa kanya habang may Lucas siya. Kahit isang hibla ng buhok, walang makakalapit. Agad na sabat ni Lucian para maibsan ang galit nito. Kuya, don't worry. Pinakabitan ko na ng wiretaps at spycams ang bahay ng prop director. Sa mga susunod na araw, siguradong susubukan niyang makipag-ugnayan sa utak ng lahat ng ito. Hindi na kailangang mag-alala, makakakuha tayo ng ebidensya. Tingnan na lang natin kung sino ang mauuwi sa kulungan. Napangiwi si Lucas, kita ang hindi niya pagkakasya. Tumapot-tapik siya sa side table gamit ang daliri. Mabagal. Hindi ito matanggap ni Lucian at sumimangot. Ang ganda ng plano na to Bakit naman mabagal? Walang imek. Dumukot si Lucas mula sa ilalim ng TV stand at inilapag sa harap niya ang isang baril. Napakibit-balikat si Lucian, nanginginig ang gilid ng labi. Tang-ina, diretsuhan at bayulente, walang art sa ganitong paraan. Habang nag-uusap sila, narinig ang mga yapok mula sa itaas. Agad na binalik ni Lucas ang baril at mahinahong tumingin pa itaas. Nakatulog na ba si Little Treasure? Oo, sa wakas, nakatulog na rin. Sagot ni Luna, pero halatang may kaba sa mukha. Lucas, may kailangan akong asikasuhin, urgent. Kailangan ko munang lumabas. Naiwanan ko na ng note si Little Treasure at nakacharge ang phone ko. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. Babalik ako in 3 hours max. Okay na, aalis na ako. At parang hanging dumaan, agad siyang lumipad palabas ng bahay. Napakamot sa baba si Lucian.
Bro, saan kaya pupunta si sister-in-law na parang may hinahabol? Tinitigan lang ni Lucas ang direksyon nila Karen ni Luna, seryoso ang tingin. Maya-maya'y utos niya, magpadala ka ng tao para sundan siya. Siguradong may mas malalim na dahilan sa biglaan niyang pag-alis. Kung hindi lang delikado para kay Little Treasure na maiwang mag-isa, siya na mismo ang susunod. Hindi na kailangang magpadala pa. Ako na mismo, masiglang tanggap ni Lucian sa misyon. Agad siyang umalis, pinili ang isang simpleng itim na kotse, at sinundan si Luna na halos lumilipad sa kalsada habang humaharurot sa motor niya na parang bagyo. Makalipas ang 20 minuto, huminto siya sa tapat ng maliit na apartment kung saan dati nakatira si Luna. Habang minamatsagan ang paligid, agad siyang nag-report kay Lucas. Kabanata 78. Pagbalik ni Luna sa kanyang lumang apartment, agad siyang lumuhad sa tabi ng malaking aparador at hinugot ang isang metal na briefcase mula sa ilalim nito. Maingat niyang binuksan ito at sinuri ang laman. Isa-isa niyang pinunasan at inayos ang bawat kagamitan sa loob. Pagtingin niya sa oras sa kanyang telepono, agad niyang isinilid ang mga gamit sa bag, saka nagmamadaling bumaba. Sa hindi kalayuan, habang nagmamaneho, iniulat ni Lucian ang sitwasyon kay Lucas sa pamamagitan ng Bluetooth earpiece. Bumalik si Luna sa dati niyang apartment at bumaba ulit pagkaraan lang ng 5 minuto. Nasa Liberty Road kami ngayon, papunta na sa labas ng syudad. Makalipas ang kalahating oras, tumigil na rin si Luna. Napalingon si Lucian sa paligid at napakunot ang noo sa gulat. Ha, hindi ba dito nakatira yung prop director na si Ryan Parker? Anong ginagawa ni Luna rito mag-isa? Huwag mong sabihin, kakausapin niya to. Ganyan ba siya ka-innocent? Buksan ang spy cameras. Matalim at malamig ang tinig ni Lucas sa kabilang linya. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko meron nga akong kinabit. Dali-daling sagot ni Lucian habang kinukuha ang laptop mula sa likod ng upuan. Bro, teka lang ili-livestream ko sa iyo gamit phone ko. Hindi pa man siya tapos magsalita, napansin niyang hindi na gumagana ang laptop niya. Natahimik siya sandali bago napailing na parang walang pag-asa. Bro, ikaw talaga ang nag-hack ng laptop ko, no? Sabi ko na nga ba, ako na nga mag-stream, Pwede bang wag ka masyadong excited? Kahit may maayos na sweldo mula sa production crew, malaki pa rin ang utang ni Ryan dahil sa bisyo niyang pagsusugal. Kaya kahit prop director siya, dito pa rin siya nakatira sa sulok ng lungsod, sa isang tagpi-tagping lugar sa mga eskinita. Narinig ni Luna ang lahat ng ito sa mga tsismisan ng mga kasamahan sa set habang nagiinuman. 3 beses siyang kumatok sa pintuan. Walang sagot mula sa loob. Hindi siya tumigil sa pagkatok hanggang sa may marinig na malakas na tunog at kaluskos ng tsinelas sa sahig. Maya-maya, bumukas ang kalawanging pinto mula sa loob. Sino bang gago yan? Ang aga-aga, gusto mo bang mamatay? Hindi pa man siya natatapos, nanlaki ang mata ni Ryan nang makitang si Luna ang nasa harapan niya. Biglang nagiba ang ekspresyon nito. Mr. Parker, maayos po ba ang lagay ninyo mula noong huli tayong nagkita? Ngumiti si Luna na para bang walang anuman. Napakapit si Ryan sa pinto, tila isasara na niya ito, pero maya-maya'y tila may pumasok na ideya sa utak niya. Nagbago ang ihip ng hangin at tinamad na wika, ikaw pala. Aba, ang magandang Luna. Pasok ka. Pagkapasok niya sa loob, halos mabuwal si Luna sa napakabagsik na amoy. Halo ng alak, bulok na medyas, at lumang amag. Parang bangungot sa ilong. Kung ihahambing, kasing lakas ito ng amoy ng surströmming kaninang umaga. Maupo ka kung saan mo gusto, sabay sindi ni Ryan ng sigarilyo habang halos hindi na tinatago ang maruruming tingin niya kay Luna. Parang sinasala bawat sulok ng katawan nito. Umupo si Luna sa tanging upo ang mukhang hindi pa inaamag, saka dumiretso sa usapan. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Sigurado akong alam mo na kung bakit ako nandito. Kailangan ko ng pahayag mo. Yung totoo, si Snow ang may pagkana ng lahat. Wala akong binigay sa'yo na lagay para saktan siya. Tumawa si Ryan, para bang nabasa na niya ang lahat. Nako, iha, may recorder ka, ano? Gusto mong aminin ko habang nakatape. Hehe, masyado kang inosente. Pasensya na, pero lahat ng sinabi ko sa reporter, yun ang totoo. Nagningning ang mata niya, may bahid ng kasamaan at pagkagahaman. Maliban na lang, kung may tamang presyo kang ibabayad. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Luna. Inaasahan na niya ang ganitong sagot. Hindi pa rin tumitigil sa pagsusugal ang lalaking ito kahit may pera na mula kay Snow. Siguradong natalo na rin niya ang karamihan sa natanggap niya. At ngayon, gusto pa niyang pamatong sa magkabilang panig. Anong mangyayari kung hindi ako pumayag? Tanong ni Luna, may bahid ng mapanlinlang ng ngiti sa kanyang labi. Paulit-ulit na dumudungaw ang manyok na tingin ni Ryan mula sa dibdib hanggang sa puwitan niya, bago kinusat ang baba at ngumisi, kung wala kang pera, may isa pa namang paraan. Kung papayag ang maladyos ang si Luna na matulog sa akin kahit isang beses lang. Baka maisipan ko pang magbahagi ng kaunting, interesting na impormasyon. Malinaw ang kanyang ibig sabihin. Kung gusto ni Luna ng pahayag, kailangan niyang magbayad, sa alinmang paraang gusto ni Ryan Parker. Ngunit batid ni Luna, sa pagkatao ni Ryan na sanay sa panlilinlang, malaki ang posibilidad na kahit bayaran o pagbigyan man siya, hindi pa rin ito tutuperin ang usapan. Ang masama pa, baka siya pa ang malugi sa huli. Kabanata 79. Samantala, sa loob ng kotse sa ibaba ng gusali. Kitang-kita mula sa spy camera ang nangyayari. Nanginginig sa kaba si Lucian habang kinakausap ang kanyang kapatid sa earpiece, bro, kalma lang. Huwag ka munang mag-init, please lang, hinay-hinay sa laptop ko. May ilang daang gig ng treasure, dyan sa hard drive.
Umakyat ka. Ngayon na, malamig at mariing utos ang dumating sa kabilang linya. Oo. Aakyat na ako. Napatingin si Lucian sa eksenang si Ryan ay papalapit na kay Luna. Dali-dali niyang binuhat ang laptop at tumakbo paakyat. Sa loob naman ng silid, humarap na si Ryan sa kinauupuan ni Luna at inilapat ang mga braso sa magkabilang armrest ng upuan. Mabilis ang kanyang paghinga habang sinasambit, "Oh, kumusta? Sulit na deal to, di ba? Makukuha mo na ang gusto mo, tapos, baka magustuhan mo pa." Ibinaling ni Luna ang tingin sa sahig. Nakatago sa anino ang kanyang ekspresyon, ngunit isang malamig na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang mapulang labi. Sa isang iglap lang, may malamig at matigas na bagay na dumaikit sa tagiliran ni Ryan. Nang mapatingin siya sa ibaba, agad siyang namutla. Itim na baril ang nakatutok sa kanya. Ikakaw. Ang unang reaksyon ni Ryan ay tumakbo. Ngunit malamig na, halos mamamatay taong tinig ni Luna ang humabol sa kanya, "Sige, tumakbo ka. Tingnan natin kung mas mabilis ka sa mga bala ko." Bumuhos ang malamig na pawis ni Ryan na parang ulan. Mabagal siyang tumalikod, pilit pinipigilan ang panginginig habang pinipilit ngumiti. "Kapatid, halos mamatay ako sa kaba. Laruan lang pala yan, no? Sige nga, barilin mo. Kung matapang ka talaga, putok mo. O dito o." Click. Maingat at walang alinlangan, ikinabit ni Luna ang silencer sa baril. Sumunod ang banayad ngunit nakakapanindig balahibong tunog. Puff. Sa isang iglap, dumaan ang bala sa braso ni Ryan at dumiretso ang bala sa semento ng sahig, iniwang may bahid ng apoy at kiskis ng bakal. Wala pang 3 segundo mula sa pagkilos ni Luna, ngunit parang isang bangungot ang bilis ng lahat. Hawak-hawak ang sugatang braso, napaluhod si Ryan sa sahig, namumutla sa takot. Kapatid na Windsor, pakiusap, tama na, totoo pala yung baril, hindi yan laruan." Yung pahayag mo, malamig na sambit ni Luna habang inihagis ang recorder pen. Pasulyap siyang tumingin sa oras sa kanyang cellphone. Halatang wala na siyang pasensya. Si Little Treasure ay natutulog pa sa bahay. Kapag nagising iyon at wala siya, tiyak na mag-aalala ang bata. Kailangan niyang makabalik agad. Gagawin ko na agad. Tarantang sagot ni Ryan habang gumagapang palapit sa recorder pen. Pinindot niya ang record button at nagsimulang magsalita. Hindi si Luna Windsor ang nagbayad sa akin. May ibang taong nag-utos sa akin na DA ng espada. Pero hindi ko alam kung sino. Nakakuha ako ng anonymous email, may mga instructions, tapos binigyan ako ng $100,000 na paunang bayad. Sinabi nila na bibigyan pa nila ako ng isa pang $100,000 kapag natapos ko na ang trabaho. Habang nagsasalita, panay ang sulyap ni Ryan kay Luna. Ang babaeng kaharap niya ay may malamig at madilim na tingin, bahagyang mapula ang mga mata, at ang mga daliri dahan-daang humahaplos sa baril na para bang sanay na sanay dito. Para siyang isang baliw na mamamatay tao. Tumayo ang mga balahibo ni Ryan. Parang nasa harapan niya ang kamatayan. Handa na sanang sumugod si Lucian para sagipin si Luna, pero nang makita niyang baliktad na ang sitwasyon at kontrolado na lahat ng babae, napatigil siya sa may pinto, kulala, parang nawalan ng saysay ang mundo. Solo niyang kinaya, "Anak nang, may dalang baril si Luna. Leche, kung hindi ako nagkakamali, yan ay Beretta 92F. Saan niya nakuha yon?" Namilog ang mata ni Lucian, hindi makapaniwala. Kasunod yun, isang mapait na realisasyon ang pumasok sa isip niya, ikalawang pagkakataon na sana ito para maging hero, at mailigtas ang dalagang nasa panganib, pero namatay na agad ang eksenang iyon bago pa man magsimula. Sa loob ng silid, nakapako ang tingin ni Ryan sa baril sa kamay ni Luna. Halos hindi siya makahinga sa takot na baka paputukan ulit siya ng walang abiso. Ni hindi siya binigyan ng tsansang tumugon kanina, masyado siyang mabagsik. "Lahat ng sinabi ko ay totoo. Wala akong niloko, ni isa. Kung nagsinungaling ako, tamaan na lang ako ng kidlat ngayon din." Hindi kumibo si Luna. Hindi rin malinaw kung naniniwala siya o hindi. Tahimik niyang pinaikot-ikot ang baril sa kanyang palad, hanggang sa halos hindi na makita ang anyo nito sa bilis. Diyos ko po, baka biglang pumutok yan ng di sinasadya. Halos mapaihi na si Ryan sa sobrang takot habang pinapanood ang dalagang tila sinapian. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagmamadaling magsalita, "Kung gusto mong magsinungaling ako. Kung gusto mong sabihin si Snow ang nagbayad sa akin, kayang-kaya ko yan. Walang kondisyon. Kahit sino pa ang gusto mong sabihin sa larin, gagawin ko. Magsinungaling." Hindi iyon ang kailangan ni Luna. Ang kailangan niya ay ebidensyang hindi matitinag. Muling tumutok ang baril sa baba ni Ryan. Matalimang tinig ni Luna, "Ibigay mo sa akin ang account number kung saan ipinadala ang pera, pati na rin lahat ng email na pinadala nila sa'yo." Okay. Nasa computer ko yon. Kukunin ko na ngayon. Pero anonymous ang mga email, pati ang account overseas at hindi traceable. Wala rin sigurong silbi kung ibibigay ko. Habang nagsasalita siya, inabot ni Ryan ang laptop na nakatago sa ilalim ng kumot. Binuksan niya ito at ipinakita kay Luna ang mga email at detalye ng wire transfer. Mabilis lang tumingin si Luna. Nang makumpirma niyang lahat ay totoo, tumayo siya ng matuwid. "Simula ngayon, akin na ang laptop na to. May reklamo ka." Umiling si Ryan na parang baliw, Wala talaga, ninuno. Kunin mo na lahat ng gusto mong kunin." Napangisi si Luna, "Sup," mula sa pagtawag sa kanya ng "kapatid," ngayon, ninuno, na. Sa mga gaya ni Ryan, walang silbi ang rason. Kapag kinausap mo ng maayos, hindi makikinig. Kapag sinubukan mong makipag-ayos, lalong hihingi ng higit.
Kapag pinasukan mo ng diskarte, lalong magiging tuso. Kaya isang paraan lang ang natitira, gamitan ng dahas. Ito ang unang beses na ginamit niya ang baril mula nang bumalik siya sa bansa. Sa totoo lang, kinakabahan din siya. Pero dahil sanay na siya sa pag-arte, nagawa niyang kalmayan ang sarili. Pumili lang siya ng papel. Isang baliw na mamamatay tao. At tila epektibo naman ang performance niya. Ang pag-arte ay hindi lang trabaho para sa kanya, ito ang kanyang saldata, ang kanyang panangga. Ninuno, nauutol na sambit ni Ryan nang makitang hindi pa rin siya iniiwan ng babae. May kailangan pa po ba kayo? Matalas ang tingin ni Luna habang pinadadaanan ng mata ang kabuuan ni Ryan, waring may binubuong desisyon. Pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan ng alin? Siyempre, iniisip ko kung, papatayin na lang kaya kita. Para walang ebidensya, paano kung pagkatapos nito, sabihin mong pinilit lang kitang umamin? Napaka-natural ng tono niya, tulad lang ng tanong kung gusto mo ng kape o tsaa. Pero ang laman ng kanyang sinabi ay nakakakilabot. Nanlambot ang tuhod ni Ryan. Halos lumuhad siya sa lupa habang nanginginig, hindi ko kayang gawin yun. Kahit bigyan mo pa ako ng tapang ng 10 sundalo, hinding-hindi ako maglalakas loob. Hindi siya nagsisinungaling, sanay siyang mangapi ng mahihina, pero sunod sa urine kapag malakas ang kalaban. Sa sandaling ito, basang-basa siya sa teko. Hindi niya kailanman inasahan na ang tila inosente at marupok na dalaga ay may ganitong bangis. Hindi siya makatingin ng diretso sa mapulang matang puno ng kadiliman at galit ni Luna. Takot siyang dalhin ng mga matang iyon sa bangungot niya mamayang gabi. Bahagyang tumawa si Luna. Hinampis niya ng dulo ng baril ang pisngi ni Ryan, parang pambihirang anyo ng paglalamang. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, bibigyan pa nga kita ng pera. Ang unang reaksyon ni Ryan ay agad na magmakaawa, ayoko. Ayoko niyan, ninuno, maawa ka. Noon kasi, hindi pa ako mulat kaya puro kalokohan ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko man lang kayang mangarap na tanggapin ang pera mo. Sinong nagsabing bibigyan kita ng pera? Mabilis na sumipa si Luna. Pagkatapos gamulong at mabilis na bumangon, pilit na nagsuot si Ryan ng inosenteng mukha, akala ko kasi sabi mo. Halos mabaliw na siya sa mga pasabog ng mood swing ni Luna. Isang malamig na tingin ang isinukli ng babae. Manatili ka lang dito at hintayin ang tawag ko. Basta't makipagtulungan ka, may pera ka. Kung hindi, tatawagan pa niya ako. Akala niya tapos na ang lahat na nakuha na ng babae ang kailangan nito, at tapos na ang bangungot nila sa isa't isa. Bakit ayaw pa niya akong tantanan? Wala siyang interes sa pera. Mas gugustuhin pa niyang manatiling buhay. Marami siyang hinaing na hindi na niya nasabi. Ang kaya na lang niyang gawin ay tumanggo ng sunod sa urine at magpasalamat ng paulit-ulit sa kabaitan at grasya ni Luna habang lumalabas ito ng bahay. Pagkababa ng hagdan, isinuot ni Luna ang helmet, pinaandar ang makina, at agad na pinaharurot ang motor papunta sa tirahan ng mga Ford. Kabanata 80. Pagdating niya sa Ford residence, halos 1 oras pa ang agwat mula sa napag-usapang oras nila ni Lucas. Pagsilip niya sa sala, naroon pa rin si Lucas, naupo sa parehong pwesto, waring hindi man lang gumalaw simula ng lisanin niya. Hindi na pinag-isipan pa iyon ni Luna. Agad siyang nagtanong, Lucas, andito na ako. Gising na ba si Little Treasure? Hindi pa. Okay, mabuti naman. Aakyat na ako para tingnan siya. Sandali lang, bigla siyang tinawag ni Lucas. Bakit? Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang tensyon sa boses nito. Banayad, pero parang may nakatagong bagyo sa ilalim. Ramdam ni Luna ang panganib. Mabilis siyang sumagot, may inayos lang akong personal na bagay, pero okay na. Tapos na, aakyat na ako. Kakapasok lang ng salita niya nang biglang may braso na umabot sa kanya. Bago pa siya makapalag, nahatak siya ng marahas at bumulusok siya sa sofa. Hindi, sa mga bisig mismo ni Lucas. Nagulat si Luna, pero mas ikinabigla niya ang sumunod na nangyari. Lucas, anong ginagawa mo? Saan papunta yung kamay mo? Hindi siya pinansin ni Lucas. Patuloy lang ito sa paghalughog ng kanyang katawan. Hoy, sinasabi ko sa'yo, lalaban ako. Huwag mo kong sisihin kapag nasaktan ka. Sige lang. Halos mabaliw na sa tensyon si Luna. Anak ng, Lucas, ano bang ginagawa mo? Alam mong hindi kita kayang saktan, di ba? Tahimik pero matalim na tumingin si Lucas sa kanya. Bakit hindi mo ako kayang saktan? Kasi. Tama nga, bakit nga ba? Kung ibang tao yun, matagal na niyang sinuntok o tinadyakan. Pero kay Lucas. Habang abala si Luna sa paghahanap ng matinong rason sa utak niya, biglang huminto ang mga kamay ni Lucas sa may tagiliran ng kanyang pantalon. Nagliwanag agad ang mata ni Luna. Sinubukan niyang pigilan ito, pero huli na. Ang baril na itinago niya ay agad na nawala sa kanyang katawa. Hawak na ito ngayon ni Lucas. Walang alinlangan, inihagis ni Lucas ang baril sa coffee table sa harap nila. Ang dati maamong tingin niya ay napalitan ng malamig na yelo. Parang kutsilyong ibinaon sa hangin ang salitang binitawan niya. Ipaliwanag mo. Parang estudyanteng nahuli sa pandaraya si Luna. Namutla, napatitig sa mga daliri niya, at pilit pinanatili ang kampanteng anyo. Hehe, laruan lang yan. Peke, toy gun lang yan na nabili ko, pampalipas oras. Laruan, kailangan ba ng toy gun ng silencer? Itinaas ni Lucas ang baril, itinutok sa isang maliit na puting flower vase sa sulok, at pinaputok. Pak! Nagkapira-piraso agad ang vase. At tulad ng vase na yon, nagkalamot din ang pilit na pinanatiling kalmadong mukha ni Luna.
Tahimik ang paligid. Matapos ang ilang sandali, napalunok si Luna nang may kahirapan at sinubukang ibahin ang usapan, haha. Big boss, ang galing mo talaga sa baril. Nakakabilib, ang astig mo. Pero, medyo magastos ka lang yata. Mukhang mamahalin pa naman yung flower vase na yon, ano? Nanlamig ang mga mata ni Lucas. Kung ayaw mong magsalita, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kumiling ang ulo ni Luna, nawalan ng sigla. Pero parang kapag hindi ako nagsabi ng totoo, puputulan mo na lahat ng koneksyon natin, hindi mo na yata ako gusto. Maliban sa pag-amin ng lahat, may ibang opsyon pa ba siya? Napabuntong hininga si Luna at napilitang ikwento ang buong pangyayari. Di ba sabi ko sa'yo dati, may nangyaring aberya sa props at aksidenteng nasaktan si Snow. Ngayon, pilit sinasabi ng props master na binayaran ko raw siya para palitan ang props. E di ba para na rin akong pinapatay yun? Kapag di niya binawi yung sinabi niya, hindi lang career ko ang sira, baka makulong pa ako. Tahimik lang si Lucas, tinitigan siya ng walang ekspresyon. At, napakagatlabi si Luna at pakyut na umubo. Kaya, pinuntahan ko siya at pinilit na magsabi ng totoo. Kitang-kita na lumalalim ang madilim na ulap sa mukha ni Lucas. Luna, alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Babae ka. Agad niyang tinakpan ang ulo niya. Alam ko naman. Pero wala na akong choice. Hindi mo kasi kilala si Ryan Parker. Wala siyang takot, bastos, at tuso. Ang tanging paraan para mapatigil siya ay yung simpleng dahas. Sinabi ko na sa'yo dati, kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Pero ang ginawa mo, sumugod ka ng mag-isa gamit ang isang napakadelikadong paraan. Kahit isang salita, di mo man lang ako nilapitan. Mabigat ang tinig ni Lucas, puno ng pagkadismaya. Ang titig niyang iyon ay diretsong dumurog sa puso ni Luna. Ito ang unang beses na nagalit si Lucas sa kanya ng ganito. Nag-aalala ang mukha ni Luna, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ako. Sa huli, nang maramdamang sasakit na ang ulo niya, napabuntong hininga siya. Sanay lang kasi ako. Sanay siyang lutisin ang lahat ng mag-isa. Sanay siyang di umasa sa iba. Muling lumubog sa katahimikan ang paligid. Pero, paano mo nalaman na may baril ako? Biglang naalala ni Luna ang tanong at nagtaka. Amoy, malamig na sagot ni Lucas. Amoy ng pulbere, grabe, pati pala ang pangamoy mo sobrang talas, big boss. Hihihi. Nanatiling parang nagyayelo ang ekspresyon ni Lucas. Yung tipong libo-libong taon nang hindi natutunaw. Bigo ang pambabula niya. Napangiwi si Luna sa kawalan ng pag-asa. Lucas, hindi sa ayaw kitang lapitan. Sa totoo lang, sa mga simpleng bagay na ganito, parang ang owa naman kung ikaw pa ang kumilos. Para ka kasing pumuputok ng granada sa langaw. Pero ngayon, meron talaga akong bagay na sobra-sobrang kailangan ko ang tulong mo. As in, please, na-realize ko, ikaw lang talaga ang maaasahan ko rito. Kaya kahit sabihin mong ayaw mo, iistorbahin pa rin kita. Sa pagkakataong ito, kahit hindi nawala ang malamig niyang ekspresyon, sa wakas ay tumingin si Lucas sa mga mata niya. Sabihin mo. Labis ang ginhawang nadama ni Luna at agad siyang nagsalita, ganito kasi. Kahit nakuha ko na ang confession ni Ryan Parker, pati yung emails at bank transfer mula sa mastermind, lahat ng ebidensya na yun, makakalinis lang sa pangalan ko. Pero hindi pa rin yung mahahanap kung sino talaga ang utak. Panipi. Kung pababayaan ko lang yun, hindi ba parang hinayaan ko na lang silang manalo? Sayang naman kung di ako makaganti. Kaya naisip ko, may paraan ba para matrace mo ang account info at IP address ng mastermind? Big boss, mukhang nakuha talaga ni Little Treasure ang talino mo. Sobrang talino na niya kahit bata pa lang. So ibig sabihin, mas matalino ka pa. Sigurado akong kaya mong gawin to, di ba?